Sa gitna ng nag-aalab na hapon sa Maynila, isang musikero sa lansangan na nagngangalang Lira, na may marungis na anyo, ay isa palang lihim na ahente ng Intel na nagpapanggap upang lansagin ang isang sindikato ng iligal na pangungutong. Ngunit nang malapit ng malantad ang katotohanan, isang pagtataksil ang naganap at sa likod ng mga anino, isang mas madilim na sabwatan ang nagsimulang mabunyag. Ang araw na iyon ay tila isang nagbabagang pugon ang Maynila. Ang sikat ng araw ay tumatalbog sa ibabaw ng aspalto, na nagpapanginig sa hangin sa tindi ng init at tumutusok sa balat. Sa gitna ng siksikang trapiko at ingay, isang babae ang dahan-dahang naglalakad sa makitid na bangketa. Mabigat ngunit regular ang kanyang mga hakbang. Siya si Lira, isang babaeng may gusgusing mukha, buhok na basta na lang itinali, at damit na punit-punit na nababalot ng pawis at alikabok. Hawak niya ang isang lumang gitara na may kalawangin ng mga kwerdas. Mahina ang kanyang boses habang kinakanta ang isang murang awitin na halos malunod sa ingay ng mga busina ng sasakyan. Para sa mga dumaraan, isa lamang siyang hamak na musikero sa kalye na naghahanap ng barya para mabuhay sa kalupitan ng lungsod. Ngunit, sa likod ng pagod na mukha at tila marupok na katawan, nagtatago ang isang taong malayong-malayo sa kanyang anyo. Sa tupi ng kanyang damit, may isang maliit na kagamitang hugis barya, isang mikrokamera na may direktang transmisyon sa himpilan. Si Lira ay hindi isang ordinaryong musikero. Siya ay miyembro ng lihim na intel ng pambansang pulisya. Sanay sa pagbabalak kayo at pagmamanman sa kalunsuran. Ang misyon niya ngayon ay bahagi ng isang malaking operasyon upang buwagin ang isang sindikato ng iligal na checkpoint na madalas mang-api sa mga maliliit na mamamayan sa Kamaynilaan. Alam ni Lira na mapanganib ang misyon na ito, ngunit para sa kanya, hindi kailanman mananaig ang katarungan kung walang maglalakas loob na labanan ang kabulukan mula sa loob. Tumulo ang pawis mula sa kanyang sentido nang huminto siya sa isang malaking interseksyon sa Quiapo. Pinili niyang umupo malapit sa isang poste ng ilaw trapiko, nagkukunwaring tumutugtog ng gitara habang nakatingin sa pangunahing kalsada. Sa kanyang mga mata, sumasalamin ang refleksyon ng mga sasakyang patrol na dumaraan, mga asul na uniforme, at mga mukha ng mga alagad ng batas na labis ang tiwala sa kanilang kapangyarihan. Itinatala niya ang bawat maliit na detalye, ang oras ng pagpapatrolya, ang direksyon ng mga sasakyan, at ang interaksyon ng mga opisyal sa mga mamamayan. Lahat ay nakatala sa katahimikan ng mga mata ng isang musikero na nagkukunwaring walang pakialam. Sa bawat kaskas ng kwerdas, mayroong kodigong ipinapadala, isang mahinang senyales na hindi napapansin ng sinuman sa kanyang paligid. Umihip ang mainit na hangin, dala ang alikabok at matapang na amoy ng gasolina. Huminga ng malalim si Lira, sinusubukang pakalmahin ang tibok ng kanyang puso na nagsisimula ng bumilis. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong araw. Ang impormasyong natanggap niya kagabi mula sa himpilan ay nagsasabing magkakaroon ng biglaang operasyon na pamumunuan ng isang pulis na nagngangalang Berto Reyes. Isang pangalan na matagal na niyang naririnig sa kanilang internal na listahan ng mga tiwali. Isang checkpoint na sinasabing opisyal, ngunit sa katotohanan ay isa lamang paraan para mangikil at manakot ng mga ordinaryong tao. Tiningnan ni Lira ang kanyang lumang relo. Malapit nang tumuntong ang mga kamay sa 12:00. Hinigpitan niya ang hawak sa gitara, naghahanda para sa unang yugto ng mapanganib na laro na malapit nang magsimula. Lumipas ang mga araw na walang tigil sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa lungsod. Si Lira ay naging bahagi na ng tanawin sa lansangan. Isang musikero na nakaupo sa bangketa, kumakanta ng paos, at nag-aabot ng maliit na lata sa bawat motorista na humihinto sa ilaw trapiko. Walang sinuman ang nakakaalam kung sino talaga siya. Kilala siya ng mga tao sa paligid bilang Ate Lira, ang tahimik na musikero na hindi gaanong nagsasalita at laging dumarating sa parehong oras. Hindi nila alam na sa likod ng maruming damit at pagod na katawan, si Lira ay nagpapatakbo ng isang operasyon na kinasasangkutan ng isang malaking network ng korupsyon. Natutunan niyang makibagay, magsalita ng may malumanay na tono, ngumiti kapag binibigyan ng pera, at yumuko na parang walang dignidad. Lahat ng iyon ay maskara lamang upang mabuhay sa isang larangan na puno ng panlilinlang. Bawat sasakyang patron na dumadaan ay hindi nakakaligtas sa kanyang pagmamasid. Tila walang laman ang tingin ni Lira, ngunit sa katotohanan ay itinatala niya ang oras ng pagdating, ang posisyon ng pagparada, at kung sino ang nakaupo sa upuan ng pasahero.
Sa strap ng kanyang gitara ay nakatago ang isang mikrokamera na nagre-record ng bawat sandali, bawat mahinang usapan sa pagitan ng mga pulis at ng mga mamamayang kanilang tinatakot. Sa gabi, inililipat niya ang data sa isang maliit na chip sa kanyang sapatos at ipinapadala sa central na server. Alam niya na ang misyon na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkolekta ng ebidensya. Ito ay tungkol sa pagsira sa ugat ng kasamaan na matagal nang nakakapit sa katawan ng institusyon. At sa katahimikan ng mainit na lungsod, silira ang mga matang hindi nakikita. Ngunit, ang mahabang pagbabalakayo na ito ay nagsimula ng kumain sa kanyang pisikal at mental na kalakasan. Madalas siyang natutulog sa ilalim ng tulay, kumakain mula sa mga tira ng bigay ng mga dumaraan, at tinitiis ang lamig ng gabi gamit lamang ang isang manipis na jacket. Ngunit lahat ng paghihirap na iyon ay tinanggap niya ng walang reklamo. Bawat sugat sa kanyang katawan, bawat alikabok na dumidikit sa kanyang balat, ay bahagi ng papel na dapat niyang gampanan ng perpekto. Naalala niya ang mensahe ng kanyang komandante. Kailangan mong maging bahagi nila, Lyra. Kung gusto mong buksan ang kadiliman, kailangan mong maglakas loob na manirahan dito. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan, nagiging pinagmumulan ng lakas kapag ang pagod ay nagsisimula ng manlupaypay. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan, paminsan-minsan ay tinitingnan ni Lyra ang langit ng Maynila na malabong natatakpan ng polusyon. Alam niyang malapit na ang oras na lilitaw ang isang taong nagngangalang Berto Reyes sa lugar na ito. Hindi niya alam kung kailan eksakto, ngunit ang kanyang kutob ay nagbibigay ng senyales na ang hangin sa paligid niya ay nagsisimula ng magbago. May isang banayad na tensyon sa hangin, tulad ng pag-ihip ng bagyo bago bumuhos ang ulan. Inayos ni Lyra ang kanyang pagkakaupo, pinagpagan ang alikabok sa kanyang damit, at muling tumugtog ng gitara. Mula sa malayo, mahinang narinig ang tunog ng sirena. Isang senyales na ang kanyang pagbabalakayo ay malapit ng masubok. Ang araw na iyon ay mas mabigat ang pakiramdam kaysa karaniwan. Tila malinis ang langit ng Maynila, ngunit ang init ay tumatago sa balat na parang sinusubok ang pasensya ng tao. Nakaupo si Lyra sa basag na bangketa, yakap ang kanyang lumang gitara, habang mahinang tinutugtog ang isang malungkot na himig. Ang kantang kanyang inaawit ay malumanay at simple, tulad ng isang awit ng kawalan ng pag-asa ng isang musikero sa kalye. Ngunit sa likod ng himig na iyon, mabilis na nagtatrabaho ang kanyang isip. Mula sa ulat na natanggap niya kaninang madaling araw, si Berto at ang kanyang grupo ay kikilos ngayong tanghali, magsasagawa ng isang biglaang checkpoint sa lugar ng rekto. Isang checkpoint na sinasabing para sa kaayusan, ngunit isa lamang paraan para mangikil sa mga maliliit na negosyante at motorista. Tiningnan niya ang daloy ng mga sasakyan ng may mahinahong mga mata. Naghihintay sa unang senyales ng paglitaw ng madilim na operasyong iyon, ang mga mukha ng mga mamamayan sa paligid niya ay nagsimula ng magpakita ng pagkabalisa. Isang nagtitinda ng dyaryo ang nagmamadaling nagligpit ng kanyang mga paninda. Isang ina na nagtitinda ng kakanin ang tumingin sa kalsada na may pag-aalala sa mukha. Alam nilang lahat na sa tuwing dumarating si Berto, walang ligtas. Kahit ang mga walang kasalanan ay maaaring paratangan ng walang basihan para lamang lumipat ang pera sa kanilang mga kamay. Pinigilan ni Lyra ang sarili na mag-react, patuloy lamang sa pagkanta habang pinagmamasdan ang mga kahina-hinalang kilos sa di kalayuan. Inayos niya ng bahagya ang posisyon ng kanyang gitara, tinitiyak na ang maliit na lente sa ilalim ng mga kwerdas ay nananatiling nakatutok sa pangunahing kalsada. Bawat segundo ay parang minuto, bawat minuto ay parang isang oras. Tumulo ang pawis sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito pinunasan. Kailangan niyang magmukhang isang ordinaryong musikero. Walang dapat na kilos na mag-aanyaya ng hinala. Nakita niya ang isang lalaking nakaunipormeng asul na nakikipag-usap sa radyo, nagbibigay ng mga utos sa kanyang koponan na nasa loob pa ng sasakyan. Pagkatapos, isang maikling tunog ng sirena ang narinig. Ilang motorsiklo ng pulis ang nagsimulang dumating mula sa silangan na sinundan ng isang sasakyang patrol na bumagal mismo sa gitna ng kalsada. Bahagyang umayos ng upo si Lyra. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo ng walang ekspresyon, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Sa wakas ay nagsimula na ang checkpoint. Pinigil ni Lyra ang kanyang hininga, tinitiyak na lahat ng kanyang recording devices ay aktibo.
Sa ilalim ng marungis na maskara ng isang musikero, siya ang mga mata ng estado na sumasaksi sa isang krimen na nakauniporme. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang sarili, alam niyang ang misyon na ito ay hindi kasing simple ng paghuli sa isang tiwaling pulis. Mayroong isang bagay na mas malaki, isang bagay na kahit ang himpilan ay hindi pa lubos na naunawaan. At sa tanghaling iyon, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, handa si Lyra na salubungin ang isang bagong kabanata sa kanyang operasyon ng pagbabalakayo. Eksaktong 12:00 ng tanghali, ang mainit na hangin ng lungsod ay naging nakakakilabot. Umugong ng malakas ang sirena, sinira ang katahimikan ng trapiko. 4 na sasakyang patrol ang biglang huminto sa gitna ng kalsada, lumilikha ng gulat sa mga motorista. Mula sa pinakaunang sasakyan, isang lalaki ang bumaba ng may mabigat na hakbang at tingin na puno ng kayabangan. Siya si Berto Reyes, isang pulis na malaki ang katawan, may matigas na mukha, maikling buhok, at isang malabong tatoo ng agila sa leeg. Manipis ang kanyang ngiti, ngunit puno ng banta, na tila nagsasabing walang batas sa lugar na ito maliban sa kanyang utos. Tiningnan niya ang mga tao na parang isang mga ngaso na naghahanap ng biktima. Sa likod niya, 6 pang pulis ang bumaba na may kumpletong uniforme, may hawak na batuta at mga folder ng checkpoint. Mabilis silang kumalat, sinisita ang mga nagtitinda, pinapahinto ang mga sasakyan, at kinukumpiska ang mga gamit ng walang malinaw na dahilan. Isang nagtitinda ng prutas ang pilit na pinaalis. Ang kanyang kariton ay itinulak hanggang sa tumaob. Isang motorista na walang kumpletong papeles ang pinilit na ibigay ang kanyang pitaka sa gilid ng kalsada. Ang mga mamamayang nanonood ay yumuko na lamang, takot na maging susunod na biktima. Ang checkpoint na iyon ay hindi para magpatupad ng batas, kundi para ipakita kung sino ang may kapangyarihan sa lansangan. Pinanood ni Lyra ang lahat ng iyon mula sa bangketa. Malamig ang kanyang mga mata sa likod ng maskara ng pagkukunwari. Bawat kilos ni Berto ay kanyang nirecord, bawat tunog ay kanyang inimbak. Alam niyang ito ang buhay na ebidensya ng bulok na sistema na matagal nang lumalago sa likod ng asul na uniforme. Ngunit kasabay nito, alam din niyang si Berto ay hindi lamang isang ordinaryong tiwaling pulis. Mayroon siyang network, mayroon siyang mga protektor, at mayroon siyang estilo ng pagkilos na napaka-organisado. Lahat ng kanyang mga tauhan ay tila naunawaan ang mga kodigo ng hindi nagsasalita. Hindi iyon isang biglaang checkpoint. Iyon ay isang operasyon na inayos na may disiplinang militar. Naging malungkot ang kapaligiran sa kalsada. Umiiyak ang mga nagtitinda, nagmumura sa isip ang mga motorista, at ang hangin ay puno ng takot. Hinawakan ni Lyra ang lumang gitara sa kanyang kandungan, sinusubukang pigilan ang emosyon na nagsisimulang umakyat sa kanyang dibdib. Sa kanyang mga mata, si Berto ay hindi lamang isang kaaway ng batas. Siya ay simbolo ng kabulukan na matagal nang pinabayaang mabuhay. Alam niyang isang maling hakbang lang ay maaaring mabuking siya, ngunit bumulong ang kanyang puso, dumating na ang oras. Huminga ng malalim si Lyra, yumuko at nagkunwaring kumanta muli. Habang ang kamera sa strap ng kanyang gitara ay patuloy na nagre-record ng bawat ebidensya na sa hinaharap ay yayanig sa maraming malalaking pangalan sa likod ng checkpoint na iyon. Pinindot ni Lyra ang isang maliit na butones sa dulo ng liig ng kanyang gitara na may kilos na halos hindi nakikita. Isang mahinang tunog ng click ang nagmarka sa pagsisimula ng pagre-record. Ang mikrokamera na kasing laki ng dulo ng daliri na nakatago sa ilalim ng mga kwerdas ng gitara ay nagsimulang gumana, kumukuha ng bawat imahe na may mataas na katumpakan. Sa screen ng sentral na sistema na dapat sana ay tumatanggap ng senyales, bawat sandali ng checkpoint na iyon ay kasalukuyang nire-record. Ang tunog ng mga sigaw, ang perang lihim na isinisingit sa loob ng folder, hanggang sa mayabang na mukha ni Berto na nakatayo sa gitna ng kalsada na parang isang maliit na hari. Nagkunwari si Lyra na tumutugtog ng gitara, kumakanta ng mahina, habang ang kanyang tingin ay patuloy na nagmamasid sa lahat ng direksyon. Alam niyang kahit gaano kaliit na ebidensya, ay maaaring maging isang malaking sandata para buwagin ang krimen na nakauniporme na ito. Mula sa layong ilang metro, nakita ni Lyra ang isa sa mga tauhan ni Berto na pinipilit ang isang driver ng jeep na ibigay ang kanyang pitaka. Ang pulis ay gumiti ng malapad at mabilis na itinago ang pera sa likod ng folder na may nakasulat na traffic enforcement. Pinigilan ni Lyra ang kanyang emosyon, pinipigilan ang pandidiri upang hindi ito makita sa kanyang mukha.
Inayos niya ang kanyang paghinga, tinitiyak na lahat ay naaayon sa plano. Ang pangalawang body camera sa loob ng metal na kwintas sa kanyang liig ay nagsimulang isynchronize ang data sa pangunahing sistema. Hindi niya alam na ang senyales na ipinapadala ay nagsisimula ng humina. Tila may isang bagay sa himpilan na gumagambala sa transmisyon na nagiging sanhi ng pagiging hindi stable ng kanyang recording. Umihip ang mainit na hangin mula sa kalsada, dala ang alikabok na tumama sa kanyang mukha. Patuloy si Lyra sa pagkukunwari bilang isang marungis na musikero na walang alam. Ngunit sa gitna ng karamihan, isang tensyon ang nagsimulang maramdaman. Ang kanyang sanay na kutob ay nakakuha ng maliliit na pagbabago sa paligid. Huminto si Berto sa pakikipag-usap sa kanyang mga tauhan at tumingin ng diretso sa bangketa kung saan nakaupo si Lyra. Matatalim ang kanyang tingin, puno ng hinala, na parang may napansin siyang kakaiba. Yumuko si Lyra, nagkunwaring abala sa pagkanta ng isang lumang awit, habang iniugoy ang maliit na lata na mailamang barya. Ngunit, ang tibok ng kanyang puso ay nagsimulang maging hindi regular. Dahan-dahang lumakad si Berto patungo sa kanya. Nanliit ang kanyang mga mata, ang kanyang mga labi ay nagpakita ng isang mapanuksong ngiti na nagpatindig ng balahibo. Saglit siyang nakipag-usap sa isa sa kanyang mga tauhan at pagkatapos ay lumapit pa. Alam ni Lyra na nagsisimula ng maging mapanganib ang sitwasyon. Kung mabubuking ang kanyang pagkatao ngayon, lahat ay matatapos bago pa man mailabas ang ebidensya mula sa lugar na ito. Yumuko siya ng mas malalim, nagkunwaring mahina, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na pinatay ang kamera sa gitara upang hindi ito makatawag ng pansin. Ngunit bago pa man siya makakilos muli, isang mabigat na boses ang umalingaw-ngaw, tumago sa ingay ng lungsod. Hoy, ikaw! Anong ginagawa mo dyan? Ang mga yabag ni Berto ay mabibigat, tumatama sa mainit na aspalto na may tono ng kapangyarihan. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga mamamayang abala sa kanilang mga gawain ay nakatingin na ngayon sa isang punto, ang marungis na babae na may gitara sa kanyang kandungan. Nanatiling nakayuko si Lyra. Nagkunwaring abala sa pagkalabit ng maluwag na kwerdas na parang hindi napapansin ang panganib na papalapit. Ngunit handa na ang kanyang mga instincts. Nararamdaman niya ang lamig na nagmumula kay Berto. Isang lamig na tanging taglay ng mga taong sanay na mang-api at manakot. Huminto ang mga yapak ni Berto sa mismong harapan niya. Hoy ikaw, anong ginagawa mo rito? Sigaw niya ng malakas na nagpatakot sa ilang bata sa gilid ng kalsada at napaatras. Yumuko ng mas malalim si Lyra. Paos ang kanyang boses, tulad ng isang musikero na nawalan na ng lakas. Naghahanap lang po ng makakain, sir. Gutom na po ako, bulong niya ng mahina at nagmamakaawa. Ginanap niya ang kanyang papel ng perpekto. Mahina ang kanyang mukha, nanginginig ng bahagya ang kanyang katawan. Ngunit nanatiling nagmamasid ang kanyang mga mata. Nakikita ang anino ni Berto sa ibabaw ng gitara, itinatala ang posisyon ng kanyang mga paa at ang direksyon ng kanyang katawan. Isang maling hakbang ay maaaring sumira sa misyon na ito. Sinubukan niyang manatiling kalmado, umaasang malilipat ang atensyon ni Berto sa ibang lugar. Ngunit hindi gumalaw ang matalim na tingin na iyon. Nanliit ang mga mata ni Berto, yumuko ng kaunti na parang sinusubukang basagin ang pagbabalatayo sa kanyang harapan. Gutom, sabi niya na may pang-aalipustang tono. Pero bakit kanina ka pa rito? Pinapanood mo itong checkpoint, no? Ang kanyang boses ngayon ay mas mababa, ngunit puno ng banta. Lumapit siya, yumuko hanggang sa isang dangkal na lang ang layo ng kanyang mukha kay Lyra. Ang amoy ng sigarilyo at murang pabango ay tumusok sa ilong. Ilang iba pang pulis ang nagsimulang magmasid, naghihintay sa reaksyon ng kanilang pinuno. Nanatiling tahimik si Lyra, nakatingin lamang sa lupa at mahinang kinakalabit ang mga kwerdas na parang hindi naiintindihan ang tanong. Ngunit sa kanyang puso, malakas nang tumutunog ang alarma ng panganib. Napagtanto niyang hindi lang naghihinala si Berto, halos sigurado na siyang may itinatago ang babaeng ito. Isang maliit na grupo ng mga tao ang nagsimulang mabuo. Ilang mamamayan ang nagbubulungan, ang ilan ay maihawak na cellphone, ngunit hindi naglalakas loob na mag-record. Naging tensyonado ang hangin. Tila ang buong lungsod ay nagpipigil ng hininga, naghihintay sa susunod na mangyayari. Tumayo ng tuwid si Berto. Malamig ang kanyang mukha, walang ekspresyon.
Lumingon siya sa kanan at kaliwa at muling tiningnan si Lyra. Tatanungin kita ulit, sabi niya na may mabigat na tono. Ano ang ginagawa mo rito? Lumunok si Lyra, nagkunwaring takot. Ngunit sa kanyang isip, inihahanda na niya ang susunod na hakbang. Alam niyang hindi maiiwasan ang komprontasyong ito. At nang bahagyang itaas ni Berto ang kanyang kamay, alam ni Lyra na ang bagyong hinihintay niya ay sa wakas ay dumating na. Umikot si Berto kay Lyra na may mabagal ngunit puno ng panggigipit na kilos, tulad ng isang leon na sumusukat ng distansya bago sumalakay. Matatalim ang kanyang mga mata, mabigat ang kanyang paghinga, at ang tono ng kanyang boses ay naging malamig. Huwag kang magsinungaling, sigaw niya ng malakas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw hanggang sa kabilang kalsada. Nag-record ka, no? Agad na tumigil ang lahat. Ang mga nagtitinda ay huminto sa kanilang gawain. Ilang motorista ang huminto sa gitna ng kalsada, hindi naglakas loob na gumalaw. Yumuko si Lyra, sinusubukang manatili sa kanyang papel, nagpapakita ng takot na mukha nang hindi nawawala ng kontrol. Alam niyang bawat segundo ng kanyang katahimikan ay bahagi ng larong siya mismo ang kumokontrol. Ngunit sa likod ng mukhang iyon, mabilis na tumatakbo ang kanyang isip, tinitimbang ang pinakamasamang posibleng mangyari. Hindi naghintay ng sagot si Berto. Sinipa niya ng malakas ang gitara ni Lyra hanggang sa tumilapon ang lumang instrumento sa kalsada, tumama sa aspalto at gumawa ng matinis na tunog ng metal. Agad na napalingon si Lyra ngunit muling yumuko. Hindi siya dapat magpakita ng labis na reaksyon. Ngunit sa loob niya, nagsimulang kumulo ang galit. Ang gitara na iyon ay hindi lamang isang instrumento. Sa loob nito ay nakatago ang mahalagang data na kararating lang niyang i-record. Kung masira ito, lahat ng ebidensya ay maaaring mawala. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi manatiling tahimik. Tiningnan siya ni Berto na may mapanuksong ngiti. Isang ngiti na nagpapahiwatig na nasisiyahan siya sa takot ng kanyang biktima. Ilang iba pang pulis ang nagsimulang lumapit, bumubuo ng isang kalahating bilog. Tumawa sila ng mahina, naghihintay sa susunod na utos mula kay Berto. Umamin ka na, ahente ka, no? Muling sumigaw si Berto, tumataas ang kanyang tono. Yumuko lamang si Lyra, tumutulo ang dugo mula sa kanyang ibabang labi na nasugatan. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang paghinga, ayusin ang kanyang ekspresyon upang manatiling kapanipaniwala bilang isang musikero na walang alam. Ngunit, ang tensyon sa hangin ay lalong bumigat, bawat segundo ay parang napakatagal, at bawat mata sa paligid niya ay nakatingin na may halong takot at awa. Bigla, nang walang babala, isang malakas na sipa ang pinakawala ni Berto sa mukha ni Lyra. Ang tunog ay malakas, tumama sa kanyang pisngi ng buong lakas hanggang sa tumilapon ang kanyang katawan sa bangketa. Bumagsak si Lyra, dumaloy ang dugo mula sa kanyang ilong at labi, binabasa ang mainit na kalsada. Ang mga mamamayang nanonood ay nagulat, ang ilan ay sumigaw, ang ilan ay umatras sa takot. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Tumayo si Berto sa ibabaw niya, nakatingin ng may kasiyahan, habang ang kanyang mga tauhan ay mahinang tumatawa. Sa kanyang isipan, isa lang ang iniisip ni Lyra, hindi pa ito tapos. Nilunok niya ang sakit dahil alam niyang mula sa puntong ito, ang katotohanan ay magsisimulang malantad ng malawak. Ilang segundo matapos tumama ang sipa, biglang tumahimik ang kalsada. Tila huminto ang oras, tanging ang mabigat na paghinga ni Lyra ang maririnig sa gitna ng alikabok at init ng aspalto. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Mula sa kanan, isang ina na nagtitinda ng kakanin ang sumigaw, "Diyos ko po, bakit niyo sinipa, sir?" Umalingaw-ngaw ang kanyang boses, na sinundan ng mga sigaw at hiyawan mula sa ibang mamamayan. Ilang nagtitinda ang tumakbo papalapit, kinukondena ang brutal na aksyon na kararating lang mangyari. Isang trooper ng tricycle ang itinaas ang kanyang cellphone, nagsimulang mag-record mula sa malayo. Ngunit mabilis na lumingon si Berto, tiningnan sila ng matalim na nagpaatras agad sa ilang tao sa takot. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Trabaho to ng pulis, sigaw ni Berto. Malakas at umalingaw ang kanyang boses. Itinaas niya ang kanyang kamay, hinahamon ang sinumang maglakas loob na magsalita pa. Tumawa ng malakas ang kanyang mga tauhan na nagdagdag sa nakakatakot na kapaligiran. Isa sa kanila ay sumigaw pa, "Kung ayaw niyong mahuli, umalis na kayo."
Ang mga mamamayan na kanina ay matapang ay nag-alinlangan na ngayon. Ang ilan ay piniling umatras ng dahan-dahan, ngunit ang ilan ay nanatili sa kanilang lugar, nakatingin na may mukhang puno ng pinipigilang galit. Sa kanilang mga mata, ang takot at tapang ay naglalaban. Sawa na sila, ngunit alam nila ang kahihinatnan kung lalabanan nila ang mga nakaunipormeng alagad ng batas. Dahan-dahang bumangon si Lyra. Dumadaloy ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Nanginginig ang kanyang mga kamay, tinitiis ang sakit. Ngunit sa likod ng sakit na iyon, mayroong isang bagay na nagbago sa kanya. Ang kanyang tingin ay hindi na malungkot at puno ng pagsuko, kundi malamig, matalim at naglalaman ng nagielong galit. Tiningnan niya si Berto nang walang salita, ngunit sa kanyang katahimikan ay mayroong isang pagsabog na naghihintay ng tamang oras para pakawalan. Alam niyang kung gaganti siya ngayon, matatapos ang kanyang pagbabalat kayo. Ngunit kung mananahimik pa siya, ang kanyang dignidad bilang isang tagapagtanggol ng katarungan ay masisira kasama ng dugong tumutulo sa lupa. Ngumisi si Berto nang makita si Lyra na sinusubukang tumayo. Tingnan niyo, nakakatayo pa pala, sabi niya nang may panunuya, at tiningnan ang kanyang mga tauhan na muling tumawa. Ngunit sa likod ng kanilang tawanan, nagsimulang maramdaman ang tensyon. Ang mga mamamayan ay nagsimulang unti-unting pumalibot, hindi na may takot, kundi may pag-uusisa na humantong sa katapangan. Ilang cellphone na ngayon ang nakataas, nagre-record ng walang takot. Tumingin si Lyra sa paligid, nakikita ang mga matang nakatingin sa kanya na may awa at galit. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng ilang segundo, alam niyang may magbabago. At nang muling magtagpo ang kanyang tingin sa mga mata ni Berto, naging malinaw ang lahat. Ang larong ito ay malapit ng bumaliktad. Dahan-dahang tumayo si Lyra sa gitna ng tahimik na karamihan. Ang ingay ng mga makina ng sasakyan at ang sigawan ng mga tao ay tila nawala, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Isang patak ng dugo ang tumulo mula sa kanyang ilong patungo sa mainit na aspalto, dahan-dahang sumingaw sa ilalim ng malupit na araw. Hinawakan niya ang hangin, sinusubukang patatagin ang kanyang paghinga, habang ang kanyang tingin ay diretsyo kay Berto na nakatayo pa rin na may mayabang na tawa. Sa mga mata ni Lyra, wala ng kahinaan, wala ng pagkukunwari. Ang natitira na lamang ay isang malamig na determinasyon at galit na matagal nang naipon. Lahat ng sugat, lahat ng pang-aalipusta, ay naging panggatong na nagsindi sa kanyang katapangan. Ngumisi si Berto, tiningnan siya na may mapanuyang tono. Gusto mo pa magpanggap na malakas, ha? Sabi niya nang may pang-iinsulto, lumapit ng isang hakbang. Ngunit bago pa lumabas ang susunod na salita, may nagbago sa tingin ni Lyra. Mayroong ibang liwanag, matalim, puno ng kalkulasyon, tulad ng mga mata ng isang lobo na handang sumalakay. Sa loob ng isang iglap, mabilis na kumilos ang katawan ni Lyra, mas mabilis pa sa kayang sundan ng mata ng ordinaryong tao. Sa isang malakas na tulak ng kanang paa, lumundag siya pasulong, umikot ang kanyang katawan, at nagpakawala ng isang malakas na tuwid na sipa direkta sa mukha ni Berto. Ang tunog ng pagtama ay malinaw na narinig, umalinggaw sa pagitan ng mga pader ng gusali at ng tunog ng sirena na umiikot pa rin. Natumba si Berto, bumagsak sa likod at tumama ng malakas sa sasakyang patrol. Ang kanyang katawan ay tumilapon at nanatiling hindi gumagalaw sa aspalto, na nagdulot ng gulat sa kanyang mga tauhan. Ang mga mamamayang nanonood ay nanlaki ang mga mata. Hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Isang marungis na musikero sa kalye ang kararating lang magpabagsak sa isang pulis na may kumpletong uniforme sa isang malakas na atake. Ngunit para kay Lyra, hindi lamang iyon paghihiganti. Iyon ay isang babala para sa bawat taong umaabuso sa kapangyarihan sa harap ng mga mahihinang mamamayan. Biglang nagbago ang sitwasyon. Ang ibang pulis na kanina ay tumatawa ay biglang naging alerto, bumuo ng isang linya sa paligid ni Lyra. Nagpigil ng hininga ang mga mamamayan. Ang ilan ay sumisigaw na tumakas siya, ang ilan ay nakatingin lamang na maihalong paghanga at takot. Tumayo ng tuwid si Lyra. Dumadaloy pa rin ang dugo sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang tindig ngayon ay matikas at matatag. Tiningnan niya ang buong paligid, tinitiyak na walang sibilyan na nasaktan. Alam niyang ang susunod na hakbang ang magtatakda ng lahat, sa pagitan ng mabuhay bilang isang bayani o mamatay bilang isang taksil na pinatahimik ng sistema. Ngunit sa kanyang matalim na tingin, isa lamang ang mensahe. Hindi na siya aatras.
Ang pagbagsak ni Berto ay ganap na sumira sa sitwasyon. Ang ibang mga pulis na kanina'y mayabang ay biglang nataranta. Ang kanilang mga mukha ay tensyonado. Nanginginig ang mga kamay na sumusubok abutin ang mga batuta at posas. Ngunit hindi nagbigay ng pagkakataon si Lyra. Ang kanyang katawan ay kumilos na may pambihirang bilis. Bawat hakbang niya ay puno ng katumpakan, tulad ng isang makina ng digmaan na matagal nang naghihintay na ma-activate. Sinunggaban niya ang isang batuta na nahulog sa lupa at umikot ng may isang matalas na kilos. Ang batuta ay tumama sa braso ng isang pulis hanggang sa mabitawan nito ang kanyang sandata. Ang malakas na tunog ng pagtama ay nagpaatras sa lahat ng tao. Sa isang iglap, ang sitwasyon ay nagbago mula sa isang checkpoint tungo sa isang labanan sa gitna ng kalsada. Dalawang pulis ang sumubok na sumalakay ng sabay mula sa kaliwa at kanan. Ngunit nabasa ni Lyra ang kanilang mga kilos ng perpekto. Mabilis siyang yumuko, siniko ang tiyan ng isa, at sinipa ang tuhod ng isa pa hanggang sa marinig ang isang tunog ng pagkabali. Pareho silang bumagsak halos sabay, gumulong sa aspalto habang sumisigaw sa sakit. Ang mga mamamayang nakasaksi ay sumigaw, ang ilan ay naghiyawan pa, na parang nasasaksihan ang katarungang matagal na nilang hinihintay. Ngunit para kay Lyra, walang saya. Bawat atake na kanyang pinakawalan ay hindi para sa paghihiganti, kundi para lumpuhin ang sistema na nagpoprotekta sa kabulukan sa likod ng asul na uniforme. Isang pulis pa ang tumakbo mula sa likod, may dalang metal na batuta. Ngunit mabilis na umikot si Lyra at sinipa ang isang traffic sign sa tabi niya. Ang batuta ng pulis ay tumalsik sa ere, umikot. Gamit ang sanay na reflexes, sinalo ito ni Lyra sa air at ibinato ng diretsyo. Ang batuta ay humagibis at tumama ng malakas sa dibdib ng pulis. Siya ay tumilapon paatras, bumagsak sa hood ng sasakyang patrol hanggang sa tumunog ng malakas ang alarma nito. Ang mga sigawan ng mga tao ay humalo sa tunog ng sirena, lumilikha ng isang kakaibang kaguluhan. Sa gitna ng mga sigawan at hiyawan, tila ang katarungan ay ipinaglalaban ang sarili nito. Sa loob ng ilang segundo, ang 6 na pulis na kanina ay nakapalibot kay Lyra ay nakahandusay na sa kalsada. Ang ilan ay umuungol, ang ilan ay hindi na gumagalaw. Tumayo si Lyra sa gitna. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit nanatiling matalim ang kanyang tingin. Ang mga kamera ng cellphone ng mga mamamayan ay nakatutok sa kanya mula sa lahat ng direksyon, nagre-record ng isang sandali na iayanig sa social media sa loob lamang ng ilang oras. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang babaeng may duguan na mukha ay tumayo ng tuwid, hawak ang batuta na kararating lang magpabagsak sa kawalang katarungan. Tiningnan niya ang katawan ni Berto na nakahandusay pa rin malapit sa sasakyang patrol at mahinang sinabi, "Ngayon, ako naman ang magsasalita." At ang pangungusap na iyon, sinabi ng may paos ngunit matatag na boses, ay umalingaw-ngaw sa gitna ng karamihan na hindi na natatakot. Mabigat ang paghinga ni Lyra, ngunit nanatiling matalim ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay puno ng alikabok at dugo. Ang kanyang paghinga ay pataas-baba sa gitna ng sirena ng sasakyan na mahina pa ring umuugong. Tumayo siya ng tuwid sa gitna ng kalsada na ngayon ay puno ng mga pulis na walang kalaban-laban. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang ulo at tinanggal ang maruming peluka na nagtatakip sa kanyang totoong buhok. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumugay. Ang ilan ay dumikit dahil sa tuyong dugo sa kanyang sentido. Gamit ang nanginginig ngunit matatag na kamay, pinunasan niya ang natitirang murang makeup sa kanyang mukha hanggang sa malinaw na lumitaw ang kanyang tunay na anyo, isang ahente sa lapangan na may matalim na tingin na puno ng disiplina. Ang mga mamamayang nanonood ay natigilan na parang hindi makapaniwala na ang marungis na musikero na nakita nila kanina ay hindi pala isang ordinaryong tao. Ang pangalan ko ay Lyra, ang kanyang boses ay paos ngunit matatag, umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Miyembro ng Anti-Corruption Intelligence Unit. Ang pangungusap na iyon ay lumabas ng dahan-dahan, ngunit puno ng otoridad, tumago sa pag-aalinlangan sa isipan ng bawat tao sa lugar na iyon. Ang mga mamamayang kanina ay tahimik ay nagsigawan na ngayon, ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay pumalakpak ng may paghanga. Ilan sa kanila ay yumuko para magbigay galang, na pagtantong ang nakatayo sa harap nila ay isang taong lihim na lumalaban para protektahan sila. Tumingin si Lyra sa paligid, nakikita ang mga mukha na matagal nang nabubuhay sa takot, at sa sandaling iyon,
alam niyang kararating lang niyang sirain ang tanikala ng katahimikan na matagal nang gumapos sa mga maliliit na mamamayan. Ngunit sa gitna ng hiyawan ng suporta, isang bagong panganib ang nagsimulang lumitaw. Sa gitna ng karamihan, isang lalaking nakasibilyan ang nakatayo na may blangkong ekspresyon. Hindi siya sumisigaw, hindi rin nagulat. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo kay Lira na may malamig at puno ng kalkulasyon na tingin. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang jacket, kinuha ang isang cellphone, at idinikit ito sa kanyang tainga. Mababa ang kanyang boses, halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Target exposed, sabi niya ng maikli. Send the team. Pagkatapos ay tumalikod siya, naglakad palayo sa gitna ng mga tao nang hindi nag-iiwan ng bakas. Hindi napansin ni Lira ang panganib na kararating lang gumalaw mula sa mga anino. Abala pa rin siya sa pagpapakalma sa mga mamamayan, tinitiyak na walang malubhang nasaktan. Sa kanyang isipan, malapit nang matapos ang misyon na ito. Nakuha na ang ebidensya, nalumpo na ang mga salarin, at ang kanyang pagkakakilanlan ay naging simbolo na ngayon ng katapangan. Ngunit sa mundong kinokontrol mula sa likod ng entablado, ang masyadong maagang tagumpay ay maaaring mga hulugang isang patibong. Sa di kalayuan, ang tunog ng makina ng mga sasakyang walang plaka ay mabilis na papalapit. Sinundan ng nakakakilabot na tunog ng preno. Naging malamig ang hangin. Dahan-dahang lumingon si Lira. Nanliit ang kanyang mga mata. Sa bulong ng kanyang kutob, alam niyang ang tunay na digmaan ay kararating lang magsimula. Sa gitna ng kaguluhan sa kalsada na nagsisimula ng kontrolin ng mga karagdagang pulis, nakatayo si Lira na may mabigat na paghinga. Iniisip pa rin na tapos na ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi niya alam na sa likod ng entablado, isang bagay na mas madilim ang kumikilos. Ang operasyong ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang laro na mas malaki pa sa kanyang inaakala. Si Berto, ang lalaking inakala niyang utak sa lapangan, ay isa lamang maliit na piyesa sa isang dambuhalang network na nakaugat sa katawan ng institusyon. Isang network na kinasasangkutan ng mga mahahalagang pangalan, matataas na opisyal, mga opisyal ng gobyerno, at maging mga personalidad na matagal nang pinupuri bilang mga tagapagtanggol ng katarungan. Kakasimula pa lamang ni Lira sa ibabaw, at sa ilalim nito ay mayroong isang kapangyarihang nagpapatakbo ng walang mukha. Samantala, sa sentra na himpilan, isang control room na dapat sana inagmamanman sa operasyon sa lapangan ay tahimik. Ang screen na karaniwang nagpapakita ng live feed mula sa kamera ni Lira ay nagpapakita lamang ng isang malabong imahe na may putol na koneksyon ng signal. Sa isang sulok ng silid, isang lalaking naka-headset ang nakatingin sa screen ng walang ekspresyon. Pinindot niya ang ilang mga buton sa console at hinila ang pangunahing transmission cable. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng data ng recording ng misyon ni Lira ay nabura mula sa server. Walang bakas, walang ebidensya, na para bang hindi kailanman nangyari ang misyon na iyon. Utos ay naisagawa na, sabi niya ng mahina sa radyo bago tuluyang namatay ang screen sa harap niya. Naramdaman ni Lira na may mali. Sinubukan niyang magpadala ng senyales sa himpilan gamit ang aparato sa kanyang pulso, ngunit walang tugon. Ganap na nawala ang signal. Sinuri niya muli ang kanyang backup device, ngunit pareho ang resulta. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanyang isipan. Hindi ito maaari, bulong niya ng mahina. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Napagtanto niya ang isang nakakatakot na bagay. Kung nabigo ang sistema ng komunikasyon, nangangahulugan itong ang sabotahe ay nagmula sa loob. May isang tao sa himpilan na nagpasya na patayin ang lahat ng koneksyon bago pa man maipadala ang ebidensya. At ang taong iyon ay hindi isang ordinaryong teknisyan, kundi isang taong may mataas na otoridad. Lahat ng tagumpay na kararating lang niyang makamit ay tila walang kabuluhan. Ang mga ebidensyang kanyang nakalap sa pamamagitan ng dugo at sakripisyo ay naglaho na. Sa kalsada, pinupuri pa rin siya ng mga mamamayan. Ngunit alam ni Lira na hindi nila naiintindihan na ang tagumpay na ito ay isang ilusyon lamang. Tumingin siya sa langit ng Maynila na dahan-dahang dumidilim, natatakpan ng makapal na ulap. Sa likod ng matataas na gusali, sa mga naka-aircon na meeting room, ang mga salarin ay marahil ay nagtatawanan, nasisiyahan na ang kanilang plano ay nagtagumpay. Kinuyom ni Lira ang kanyang kamao.
hindi niya alam kung sino ang nagtaksil sa kanya. Ngunit isang bagay ang sigurado, siya ngayon ay nag-iisa laban sa isang sistema na mas malakas pa sa kanya. At ang tunay na digmaan ay kararating lang magsimula mula sa puntong ito. Nang magsimula ng humupa ang sitwasyon, muling napuno ang hangin ng isang di pangkaraniwang tunog. Tatlong itim na sasakyan na walang plaka ang mabilis na dumating mula sa hilaga, biglang huminto sa dulo ng kalsada. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto at bumaba ang isang grupo ng mga lalaking malalaki ang katawan na nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa. Walang ranggo, walang sagisag ng institusyon, tanging mga blangkong mukha na may tiyak na mga hakbang. Kumilos sila sa isang maayos na pormasyon, tulad ng isang sanay na hukbo. Agad na napansin ni Lyra, na nakatayo pa rin sa gitna ng kalsada, ang panganib. Sumigaw ang kanyang kutob, hindi ito mga pulis. Ito ay isang shadow squad, mga tagapaglinis ng bakas mula sa mga taong gustong lunukin ang lahat ng katotohanang kanyang inilantad. Sabay-sabay na sumigaw ang mga mamamayan. Ang mga nagtitinda at motorista na kanina ay naghiyawan ay nataranta na ngayon, tumatakbo para maghanap ng masisilungan. Ilang ina ang humila sa kanilang mga anak palayo. Habang ang tunog ng sirena na kanina ay simbolo ng seguridad ay tila naging isang babala ng kamatayan. Tiningnan ng matalim ni Lyra ang mga armadong lalaki. Nakataas ang kanyang mga kamay handa. Wala siyang maraming oras para mag-isip. Nang magsimula silang lumapit, humakbang si Lyra pasulong ng walang pag-aalinlangan. Isang mabilis na sipa ang tumama sa dibdib ng isa sa mga sumasalakay, sinundan ng isang malakas na suntok sa isa pa. Bumagsak ang malaking katawan. Ngunit dalawa pang iba ang agad na pumalit. Hindi sila nagsasalita, sumasalakay lamang ng may mabilis at disiplinadong mga kilos na nagpapaalala kay Lyra sa pagsasanay militar. Ang pagtama ng mga katawan, ang tunog ng mga batuta, at ang mga sigawan ay nagkahalo-halo. Nagawang lumpuhin ni Lyra ang tatlong tao sa maikling panahon. Ngunit patuloy na dumarating ang iba. Masyado silang marami at bawat atake ay mas mabigat kaysa sa nauna. Isa sa kanila ang humampas ng dulo ng baril sa kanyang balikat na nagpawala ng balanse kay Lyra. Umatras siya ng ilang hakbang. Naging malabo ang kanyang paningin dahil sa sakit, ngunit hindi na tinag ang kanyang determinasyon. Alam niyang hindi sila basta-basta mga upahang mamamatay tao. Ipinadala sila para burahin ang kanyang pag-iral mula sa kasaysayan. Sa gitna ng pagkubkob, nagsimulang maubusan ng espasyo si Lyra. Umikot siya, naghahanap ng siwang sa gitna ng karamihan. Ngunit, habang lalo siyang kinukubkob, lalong sumisikip. Eksakto nang malapit na siyang mapabagsak, isang kamay ang biglang humila sa kanya ng malakas patungo sa isang makitid na eskinita sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ang kanyang katawan ay nadala sa kadiliman ng isang maliit na pasilyo na mamasa-masa at amoy luma. Ang tunog ng mga yabag ng itim na pangkat ay umalinggaw sa likuran, ngunit nawalan sila ng direksyon. Sa loob ng kadiliman, mabilis na lumingon si Lyra, handang sumalakay, ngunit huminto ang kanyang kilos. Ang taong nasa harap niya ay nakasuot ng mahabang kulay abo na balabal. Malabo ang kanyang mukha, natatakpan ng anino. Isang mababa, ngunit kalmadong boses ang narinig sa gitna ng kanyang mabigat na paghinga. Masyado ka ng malalim, Lyra, sabi ng lalaki ng mahina. Tumingin siya ng matalim, na parang alam ang lahat ng lihim na hindi pa niya mismo nauunawaan. Habang nakikipaglaban si Lyra sa lapangan, malayo sa sentro ng lungsod, ang kapaligiran sa pangunahing himpilan ng pulisya ay tila kalmado. Masyadong kalmado para sa isang araw na ganito kalaki. Sa isang naka-aircon na silid na may saradong mga kortina, si Police Major Dante Cruz ay nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa kahoy, nakasuot ng isang maayos na asul na uniforme na perpektong nakatupi. Hawak niya ang isang mamahaling itim na panulat. Kalmado niyang tinitingnan ang isang piraso ng dokumento. Sa itaas na bahagi ng papel ay nakasulat ang utos na arestuhin si Lyra, isang espesyal na ahente ng Intel. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya pumirma ng may determinasyon. Pagkatapos ay isinara niya ang folder, tumingin sa computer screen sa harap niya na nagpapakita ng larawan ni Lyra na puno ng dugo sa kalsada. Ang imahe ay minanipula upang magmukhang siya ang brutal na sumalakay sa mga pulis. Ang tunog ng telepono ang sumira sa katahimikan. Kinuha ito ni Cruz ng may kaswal na kilos.
Kalmado ngunit puno ng kahulugan ang kanyang tono. Lahat ay naaayon sa plano, sabi niya ng maikli. Burahin ang lahat ng recordings, tiyaking hindi na siya makakabalik. Mas lumapad ang ngiti sa dulo ng kanyang mga labi, nagpapahiwatig ng kasiyahang mahirap itago. Sa likod ng mga eksena, sinimula ng mga operator sa himpilan na burahin ang data ng misyon ni Lyra isa-isa, tinitiyak na walang ebidensya na opisyal na inaprubahan ang operasyon ng pagbabalat kayo. Lahat ng ulat ay pinalabo, lahat ng access ay isinara, at lahat ng internal na saksi ay inilipat ng walang bakas. Sa loob ng ilang minuto, ang status ni Lyra ay nagbago. Mula sa isang respetadong ahente, naging isang mapanganib na pugante. Sa labas ng silid, ilang mga batang opisyal ang dumaan na may alanganing mga mukha, hindi naglakas loob na tumingin sa pinto ng opisina ni Cruz. Alam nilang may mali, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Masyadong malakas ang reputasyon ni Cruz, masyadong malawak ang kanyang network. Hindi lamang siya isang ordinaryong boss, kundi ka ng kamay ng isang malaking kapangyarihan na hindi kailanman lumalabas sa publiko. Habang nakatingin sa bintana, bumulong si Cruz sa kanyang sarili. Minsan, kailangang isakripisyo ang katarungan para sa mas malaking kaayusan. Ang pangungusap na iyon ay parang isang pagbibigay katwiran. Ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong isang bagay na mas madilim. Isang ambisyon na umangat pa, anuman ang halaga. Sa monitor na nakabukas pa, ang imahe ni Lyra na nakatayo ng tuwid sa gitna ng kalsada ay lumitaw sa huling pagkakataon bago pinatay ang sistema. Matatalim ang kanyang mga mata, puno ng paglaban. Tila nakatingin ng diretsyo kay Cruz mula sa likod ng screen. Sa isang sandali, nanigas ang ekspresyon ni Cruz. Tila may isang pakiramdam ng pagkakasala na sumusubok lumitaw, ngunit agad niya itong iwinaksi sa isang maliit na tawa. Masyado kang nagtiwala, Lyra, sabi niya ng mahina habang pinipindot ang permanent delete button. Nagdilim ang liwanag ng screen, iniiwan ang silid sa isang malamig na katahimikan, ang katahimikan ng isang perpektong pagtataksil. Ilang oras matapos ang sagupaan, sumabog ang social media. Ang mga amateur na video mula sa mga cellphone ng mga mamamayan ay kumalat sa buong internet. Sa isang 3 minutong video, malinaw na nakikita kung paano binugbog si Lyra at pagkatapos ay lumaban para ipagtanggol ang sarili. Ang mga pira-pirasong ito ay nagdulot ng galit sa publiko. Inakusahan ng mga netizen ang pulisya na nagtatakip sa katotohanan. Sinimulan ng media na i-replay ang mga clip na may pamagat na, "Sino nga ba ang babaeng musikero?" Sa mga lansangan, pinag-uusapan ng mga tao ang kanyang pangalan. Habang ang hashtag na katarungan para kay Lyra ay naging pambansang trend. Ngunit sa likod ng alon ng simpatya, mabilis na kumilos ang isang malaking kapangyarihan, sinusubukang pigilan ang media, pekin ang mga katotohanan at baliktarin ang opinyon ng publiko. Si Lyra ay nagbago mula sa biktima tungo sa isang banta sa estado, alinsunod sa salaysay na binuo ng mga nasa itaas. Sa ibang lugar, malayo sa karamihan, isang masikip na hangin ang pumuno sa isang silong na walang bintana. Isang malabong ilaw ang kumikislap, tinatamaan ang katawan ni Lyra na nakatali sa isang metal na upuan. Nahihilo ang kanyang ulo, basa pa ang sugat sa kanyang sentido, at isang mahinang ugong ang maririnig sa di kalayuan. Hindi niya alam kung nasaan siya, tanging ang nanunuot na lamig at amoy ng metal ang kanyang nararamdaman. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, sinusubukang iakma ang kanyang paningin sa kadiliman. Sa harap niya ay nakatayo ang isang taong may kulay abong balabal, ang misteryosong lalaki na nagligtas sa kanya sa gitna ng pag-atake kanina. Ngunit ngayon ay iba na ang kanyang mukha. Wala na ang katahimikang ipinakita niya noon. Tanging isang malamig na tingin at isang malabong ngiti na puno ng lihim. Sa isang mabagal na kilos, tinanggal ng lalaki ang kanyang hood. Lumitaw ang kanyang mukha sa ilalim ng malabong ilaw. Isang pamilyar na mukha ngunit mas matalim, mas kalmado at puno ng kontrol. Maligayang pagdating sa pinakamalalim na bahagi ng operasyong ito, sabi niya na may blankong tono. Ang kanyang boses ay mababa, malalim at tumago sa kamalayan ni Lyra. Huminto siya sandali at idinagdag, "Ang pangalan ko ay Berto." Ang tunay na Berto. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa daloy ng dugo ni Lyra. Tumingin siya ng matalim, sinusubukang unawain ang kahulugan sa likod ng pangungusap na iyon.
Kung ito ang tunay na Berto, sino ang lalaking namuno sa checkpoint at sumipa sa kanya kanina? At ano ang ibig sabihin ng pinakamalalim na bahagi ng operasyon na akala niya ay tapos na? Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Sinubukan ni Lyra na tanggalin ang tali sa kanyang mga kamay, ngunit nagdulot lamang ito ng tunog ng kadena na umalingaw-ngao sa pagitan ng mga metal na pader. Tiningnan siya ng tunay na Berto ng walang emosyon at dahan-dahang naglakad patungo sa isang bakal na pinto sa likuran niya. Hindi mo alam kung ano ang iyong ginambala, sabi niya ng mahina bago iwanan ang silid. Ang ilaw sa itaas ng ulo ni Lyra ay kumislap ng ilang beses at tuluyang namatay. Nilamon ng kadiliman ang lahat, iniiwan ang mabigat na paghinga ni Lyra at ang mahinang kalansing ng mga kadena. Ang mundo sa labas ay maaaring isipin na siya ay patay na, ngunit sa ilalim ng lupa, isang bagong laro